pagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil mayroon silang tara, pasa, tutoring program. Sa mga estudyante. Mga estudyante. Ay, maganda yan. Good morning po, Asik Irene Dumlao, Good ma'am. morning, Asek. Hi, Tuesday and Christian. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ayun, nabanggit ko nga Asik Dumlao, ma'am, itong tara, basa, tutoring program ng DSWD, di ba? Ay, ang sinasabi po dito ni Secretary Rex Gatchalian, 3 taon nang ipinatutupad ng DSWD itong programa na ito. Sa nakalipas na 3 taon, Ma'am Irene, ano ba yung initial, kung nagkaroon naman na kayo ng at least initial na mga pag-aaral dun sa nakalipas na taon ng implementation nito, yung resulta nitong tutoring program, may naiambag ba ito doon sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral? Well, Tuesday, unang-una, nais muna nating ipaliwanag ano itong Tarabasa Tutoring Program. Kung matatandaan nyo po, ang DSWD, meron talaga tayong ipinapatupad o binabahagi na educational assistance. Dahil ang mandate nga po ng DSWD ay tulungan yung mga nangangailangan na college students, particularly yung mga enrolled sa local state colleges and universities. Tulungan namin sila para matustusan yung pangangailangan nila para makapagtapos sa kanilang pag-aaral. So dati-dati ang ginagawa natin, Tuesday and Christian, ibinibigay lang natin, no, dole out o diretsang ibinabahagi lang yung financial assistance o yung educational assistance. But nung pumasok po si Secretary Rex Gatchalian, recalibrate po natin yung educational assistance at ginawa natin na may kondisyon. Ano po yung kondisyon? Yung kondisyon ng itong Tarabasa Tutoring Program ay bibigyan natin sila ng tulong pinansyal, pero sa ilalim ito ng cash for work modality. Na ibig sabihin may gagawin po sila kapalit noong educational assistance. Yes. Ang gagawin po nila ay magturo doon sa mga grade school learners na hirap o hindi pa marunong magbasa. Yan. So ito yung developmental approach nung ating pong Tarabasa Tutoring Program. Hindi lang natin sila binibigyan ng tulong pinansyal, but kinakapacitate natin sila para makapag-contribute sila sa nation building. So parang Now, ano to, ma'am? 2 birds in 1 stone. Natutulungan yung ating mga college students na kumita kahit papano sa pamamagitan ng pagtuturo nila sa mga bata. At the same time, nakakatulong siya na matuto yung ating mga elementary students. Yes, that's correct. Kasi alam mo, marami naman sa mga college students na galing nga sa mga mahirap na pamilya, enrolled nga sila sa local state colleges, universities, libre yung kanilang tuition, Pero marami rin po silang mga iba pang gastusin para sa kanila pong mga projects. No, iba pang mga pangangailangan like yung board and lodging nila kapag sila ay malayo doon sa kanila naman pong mga tirahan o mga probinsya. So kapag hindi po nila kasi natutustusan yan, nakikita na nagda-drop out sila sa school, so hindi nila natatapos yung kanilang pag-aaral. Now ayaw naman natin iyon, kasi gusto nga natin at gusto rin po ng Pangulong Marcos Jr. makapagtapos ng pag-aaral yung ating mga kabataan. Ngayon, under the cash for work modality nga ng DSWD, tinetrain natin sila na maging mga tutors at mga youth development workers. As tutors, ito yung sinabi ko, tinuturuan nila yung mga grade school learners na struggling or are non-readers. As youth development workers, tinuturuan naman yung mga magulang o yung mga guardians na mga bata na ito para maging mga unang guro sa kanila pong mga tahanan. So lahat po sila nakakatanggap ng financial assistance, but more than the financial assistance that they're receiving, tignan natin yung value ng education na ituturo o na ibabahagi po natin sa kanila. Pero yes, dahil kami po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Education na sila naman din pong nagmo-monitor ng performance ng mga bata, lalong-lalo na yung mga grade school learners na tinuturuan o ginagabayan ng ating mga tutors. Nakita naman natin, especially when we did the pilot implementation of this in 2023, nakita natin yung improvement ng reading literacy amongst the grade school learners na tinuruan nga ng ating mga tutors. Asek, At hindi lamang, mula nung 2023, ilan ng estudyante yung nakinabang dito sa programa, both doon sa naturuan at saka doon sa nagtuturo? Dahil natutulungan din naman natin sila in a way.
Well, Christian, ang annual target kasi natin nasa mga around 130,000 eh, Mm. na mga beneficiaries. Yan ay kinabibilangan na nung mga college students, Mhm. nung mga grade school learners, at yung mga parents and guardians. Mhm. So say every year, no, since 2023, yun yung target natin. At na ano naman natin, nasuserve naman po natin sila. I Mhm. just would like to add Christian and Tuesday. Mm-mm. Kasi nung nakaraang mga linggo nagtungo nga kami ni Sec Rex dyan sa South Cotabato, Mm-mm. and then we've been to other areas as well. Nakita namin yung mga top notchers sa licensure examination for Mhm. teachers. Mhm. Marami po sa kanila dating tutors natin Wow. under the Tarabasa tutoring program. So nakita natin na nakakatuwa na makita sila na sila ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Hindi lamang nagtapos, sila ay nakapag-ace ng mga licensure examinations. And batay doon sa mga conversations natin sa kanila, sila ay nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan ng Tarabasa tutoring program, sila ay nakapagtapos Mhm. ng pag-aaral. Mm-mm. At natutuwa sila kasi nakita nila yung improvement doon sa kakayanan ng mga mag-aaral na magbasa, no? Yung Mhm. lalong-lalo na yung mga tinuruan po nila. Pero And itong doon nga sa ma'am. South Cotabato, Mhm. yung sa pinuntahan namin, Tibuli, South Mhm. Cotabato, malayo siya. Talagang predominantly IT, yung community. Mm-mm. Nakita namin yung mga magulang na nagpapasalamat dahil sila din ay naturuan na magbasa, naturuan din na magabayan yung kanilang magulang at mga anak, I mean to say. At sabi nga Mhm. nila, hindi pala hadlang yung si kanilang kondisyon o yung kanilang sitwasyon para sila din ay matuto. Yun. Ma'am Irene, sabi nyo kanina 130,000 Annually. annually Mhm. ang target beneficiaries dito. Mm-mm. Hindi ba kung titignan mo kasi yung ano nila yan, yung parang ratio. Parang maliit pa rin yung Limitado pa rin. 130,000, ma'am. Hindi ba Mhm. pwede itong mapalawak pa natin? That's correct. Kaya nga isinusulong din natin Tuesday and Christian Mhm. yung institutionalization nitong Tarabasa tutoring program Mhm. para mapaglaanan talaga ito ng pondo. Mm-mm. Taon-taon kasi meron mahigit 50,000 na mga children beneficiaries, mga parents, guardians, gayon na kasama rin dyan na Mhm. nabibigyan nga ng assistance. Mm-mm. And then meron tayong mahigit 11,000 na mga tutors, mahigit 7,000 na mga youth development workers. So yan yung mga college students na kinakapacitate natin. So imagine kung na madadagdagan yung Oo. bilang na yan. Sa buong Mas marami bansa. tayong masuserve, mas marami tayong matutulungan na mga mahihirap nating mga kababayan. Pero as of ngayon, Kaya hindi. sabi ko, Mhm. yeah, we're really pushing for the institutionalization of this program. Ngayon na hindi pa siya na-institutionalize, limitado pa lang, di ba? Paano pinipili ng DSWD kung sino yung mga tuturuan? Tsaka halimbawa, magulang ako, gusto kong paturuan din yung anak ko. Paano yung proseso nun, ASEC? Okay. Tinitignan natin yung mga communities o yung mga lugar Mhm. na marami po ang I mean to say mataas yung reading illiteracy. Mm. And then tinitignan din po natin, that's why we work with the Department of Education on this. Mm-mm. And then tinitignan din natin yung mga mahihirap na mga pamilya na Mhm. meron pong mga college students enrolled in local state colleges and universities. On that aspect naman, nakikipag-coordinate tayo sa mga local government units. But may reference pa rin tayo kasi targeted nga itong ating Tarabasa tutoring program. So in the previous years, we used the listahanan, but moving forward, we will be using the CBMS kasi yun na yung ating standardized targeting system for poverty reduction. And at the same time, we also work with other partners like yung mga colleges and universities, yung higher educational institutions. And sabi ko nga yung mga local government units din sa pag-identify nga po ng beneficiaries. Pero pag halimbawa, interesado ako magturo. Pwedeng sumideline? Oo, hindi. Kunwari lang. Kunwari college student ako. O tapos ma'am, ako ba agad-agad na magtuturo na? O May qualification pa din. May qualifications at may training muna ba yan? Oo. Yes, actually, kinakapacitate muna natin yung ating mga college students. Kaya merong training component din ito. Yun. So sa a few days, sila ay tinuturuan natin, i-share din natin yung modules
na dinevelop din ng ating mga partners from the academe. Mhm. At yun nga po yung din kanilang ay ibinabahagi doon sa mga magulang at mga guardians at gayon din nga po sa mga kabataang kanilang tinuturuan. Yun. Ang maganda rito, Christian, pati mga magulang, Pwede. tinuturuan sila kung paano maging mas mahusay na tagapagturo din Paano ng kanilang turuan mga yung anak nila. Yes. Kumbaga, ang dami niyang target eh. So, hindi lang mismong mga college students na mahihirap yung nakukuha para magturo sa mga bata, kundi yung mismong mga magulang na magtuturo sa Yes. kanilang mga anak. Hindi Tama, lang yun. Hindi lang, Hindi oo. lang yun, ma'am, di ba? Dahil mayroon din silang sweldo, nakapalit. Magkano? May Tama. tanong nga, Meron magkano din yung po silang natatanggap? tinatanggap. Yan. Oo, mayroon din po silang tinatanggap na financial assistance. Mm-mm. But sabi ko nga, more than the financial assistance that they're receiving, ang pinakamahalaga talaga na i-inculcate nitong Tarabasa Tutoring Program sa ating beneficiaries ay yung value Yes. ng pag-aaral. And for the tutors, for the college students, yung foundational experience para Oo. sa kanilang future career. So magiging teacher din sila Oo, pwede nang ilagay sa resume yun. pagkatapos ng kanilang pag-aaral. So alam na nila paano mag-handle ng mga estudyante. And yun nga, yung para doon sa mga magulang, well, of course, it's also fulfilling and empowering kasi nagagampanan nila yung kanilang mga tungkulin bilang mga magulang. Asek, gaano katagal yung programa? Halimbawa, magtuturo si Mamo Tuesday, college siya, tuturuan niya yung mga mag-aaral. Gaano katagal yung learning? Yung tutoring. Oo, yung tutoring mismo. Okay. Yeah, 20 days po yan. 20 days na tutorial and parenting sessions. And usually nagra-run yan from May until September kasi yan yung bakasyon ng mga bata. But depende doon sa schedules na pinipili ng beneficiary sa bawat rehiyon. Kasi pinag-uusapan po yan ng mga college students at ng mga bata at ng kanila pong mga magulang. And while this is a 20-day tutoring session, mga 2 hours per day lamang po ang ginugugol ng mga college students natin sa pagtuturo kasi syempre yung pong yung attention span din ng mga bata ay of course ayaw naman natin sobrang i-maximize kasi may limitation din po iyan para Right. maging productive din yung sessions na isinasagawa. Tama. Kasi kumisan, ang bata, nabobore din yan eh. Oo. Pag yung sunod-sunod na aral ng aral. Kasi naghahanap Information din, overload. Oo, naghahanap din yan ng oras sa isang araw na nakakapaglaro sila. Yes, and yung period na yan ay batay din doon sa pag-aaral na isinagawa din ng DSWD, ng DepEd at ng mga partners natin from the academy. Ayan. So, maganda itong programa na ito, ma'am. Ang tanong ngayon, one time lang po ba na pwedeng maging tutor sa ilalim nitong programa? Halimbawa, nakuhan ako, magtuturo na ako for 20 days. Kaya mo ulit sa susunod. Oo, after 20 days ba, ma'am, pwede pa ulit ako sa susunod? O may bibigyan kayo ng chance naman para sa iba? Yes, Tuesday with the limited resources that we have, of course, we wanted to spread our resources. Kaya we're giving naman the chance to other students para rin naman nila ma-enjoy din naman yung benefit from the government. But of course, we're looking always at the possibility na mabigyan uli sila ng iba pang pagkakataon na makapagturo pa. Because alam nyo, in some local government units, ini-institutionalize nila, bumubuo yung ibang local government units ng sarili na rin nilang Tarabasa Tutoring Program, learning from this experience, which is actually good. Kasi, di ba, alam naman natin, ang local government units are frontline in service delivery at devolved ang social welfare. Kaya, nakakatuwa na marami pong local government units ang nag-initiate na magkaroon din ng ganito po. So, replicate nila yung ating pong programa sa kanilang komunidad. Yun. So, mayroon ba tayong figures, Ma'am Irene, kung ilang mga mag-aaral na yung nakinabang dito sa tutoring program ng DSWD doon sa nakalipas na 3 taon ng implementation nito? Yeah. Meron tayong datos Tuesday, but hindi ko ma-access ngayon. I'll send it after this call.
Okay, sige po. I'll get it from the consolidated report. Ayan. So, yun lang muna sa ngayon, Ma'am Irene. Sa mga susunod na panahon, tatawagan ko Dami ulit pa namin. nilang programa. Ang dami Yung pa. walang gutom daw, may institutionalize Kaya na rin. nga, ito muna, kasi Yes. balik eskwela tayo. Sa susunod na pagkakataon, Ma'am, Oo. ibang topic naman tayo. Hindi ha? napapahinga. Salamat po, Ma'am, sa Thank you, oras po Asek. ninyo. Yes, maraming salamat Tuesday and Christian. Thank Happy you so Sunday much. sa Happy inyo. Sunday po. Mga kapuso, si Asek Irene Dumlao ang atin pong nakausap. Ang ganda nito kasi tignan mo, nakakatulong ka na. Hilingan, walang pinoprotektahan.